Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po muli ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes na nag-aanyaya sa inyo sa pangumagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang unang Pedro, Kabanatang 5, Talatang 7. Ganito po ang sinasabi, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukup-kup sa inyo. Purihin ang ating Panginoon. Tumingala kayo sa langit sa kadiliman ng gabi. Panoorin ninyo ang hindi mabilang na bituin na nagkalat doon. Tanong, mari kaya ang Diyos na lumikha ng lahat ng iyon ay magkaroon ng interes sa buhay ng isang taong katulad mo, kapatid? Anong dahilan upang ikaw'y pagmalasakitan niya? Mahirap paniwalaan, ngunit iyan ang turo ng Biblia. Ayon po sa Awit, Kabanatang 8, Talatang 3-4, ang likha mong langit kung aking pagmasdan, sulat po ni David, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? At ano nga siya na sukat mong kalingain? Madalas po ay nagtatanong ang marami kung talagang ang Diyos ang naghahari sa kasaysayan. Hindi mahirap maniwala kapag mabuti ang takbo ng buhay. Ngunit sa harap ng hindi maipaliwanag na pagdurusa, mahirap po tanggapin na ang Diyos ang naghahari at namamahala. Ang propetang Isaias ay nabuhay sa isang panahong walang pagkakaiba sa atin. Patuloy po ang pagsama ng takbo ng mga pangyayari. Mahirap ang buhay. Patuloy ang pagtaas ng mga bilihin. Walang pagtitiwala ang tao sa pamahalaan. Sa katotohanan, ang 10 tribo ng Israel ay naging bihag ng mga kaaway. Ngunit iyon ay hindi kaila sa Diyos. Kaya sinugo niya si Isaias upang aliwin ang kanyang bayan. Yan ang nilalaman ng huling bahagi ng aklat na ito. Sa Kabanatang 43 ay mababasa po natin, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Ito po ang sinasabi sa talatang 2. Pansinin ninyo ang pag-alala ng Diyos. Hindi niya sinabing kung sakali, kundi pag. Sa ibang wika, hindi ipinangako hallelujah, ng Diyos na hindi dadaan sa paghihirap ang kanyang mga anak. Ngunit, pag sila'y dumaan sa paghihirap, siya ay magiging kasama nila. Sa orihinal na wika, 3 larawan ang ginamit po ng Diyos. Tubig, ilog, at apoy. 3 katotohanan ang ipinapahiwatig nito tungkol sa mga pagsubok. Pinahihiwatig ng tubig ang lalim, ng ilog ang ligalig, at ng apoy ang tindi ng pagsubok. Kung kayo'y katulad ko, ayaw ninyong dumaan sa pagsubok, di po ba? Ngunit, hindi iyan ang pangako ng Diyos, kundi, ako'y magiging kasama mo, wika niya. Bakit? Sapagkat ikaw ay aking anak, sabi ng Diyos, at iniibig kita. Kay gandang isipin, mga kapatid, tayo'y napakahalaga sa kanyang harapan at tayo'y iniibig niya, kaya aalagaan niya tayo. Ang pagsubok po ay bahagi ng buhay, lalo na ng mga Kristiyano. Ngunit para sa isang anak ng Diyos, siya'y may katiyakang ang Diyos na lumalang ng buwan at bituin ay nagmamalasakit at kumukupkup sa Kanya. Kaano mang kalalim at kagulo at katindi ang palo ng pagsubok sa buhay, ang Diyos ay kasama natin. Kaya't hindi tayo maanod, hindi tayo mabubuwal, at hindi po tayo masusunog. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa dito sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Samahan nawa kayo ng Diyos sa buong maghapon ninyong maayos at matagumpay na pamumuhay. Amen.
purihin ng Diyos.